Good morning. Good morning. Good morning, Mama. Good morning, Papa. Good morning, Paul. Good morning. Good morning. Wow. Oh, look at that. It is beautiful here. Oy, niligpit na ni Ameng, oh. Yesterday was the kalat here. Pero niligpit na niya. So, natabi na yung mga basura. And nakapag-dilig na siya ng plants. Wow naman. Napaka-efficient talaga ni Ameng. Look at the camomella. Good morning. Good morning. Wow. Ayan na, naputol yung puno. Look. So, ayan yung mga basura yesterday. So, ito na muna yung look ng kitchen. Medyo masikip. Pero kasi I wanted to make this dining area and living area. So, gusto ko lang makita na maganda at maliwalas dito sa dining and living area. So, nilagay ko muna dito yung refrigerator. Naka-extension wire na lang siya. And ito yung binili namin kahapon na cabinet, which is lalagyan ng mga plato and baso and kaldero para hindi na ako papunta-punta dun sa kwarto na pinag-istakan namin ng mga ginagamit na mga baso at plato. And these are my things. Ito yung pinagkapihan ko kagabi. So, huhugasan ko siya. And yung panlinis ko dito, for now, di ba alam niyo naman, ang ginagamit kong panlinis is this Zonrox na na violet. Ito yung sabon ko. Ito, binili pa yan ng caretaker ko noon and ito. Pero hindi ko siya ginagamit, itong dalawa. So ito lang ginagamit ko, tsaka ito. And yung spray ng alcohol. So ini-spray ako ng alcohol palagi. Kasi nga, dito ako nagpiprepare ng coffee at saka nagluluto ng food. So, ito naman yung sabong panlaba for the basahan. Yan. And yung mga used candles. So, mukha naman siyang bahay na. Nandito yung basura and the other plastics, empty plastics. Mga planggana and tabo. Tapos also, this is the basura for the mga balat ng itlog, balat ng sibuyas, balat ng saging. Alam mo yun, parang mga nabubulok. So, these are the tools naman. Aayusin ko yan. So, ayun yung stock pa ng alcohol and Zonrox success. And eventually nga, pagbalik ko ng Switzerland, good morning. So, eventually nga, pagbalik ko ng Switzerland, magtatrabaho lang ako for a while, and then uumpisahan na yung paggawa nitong kitchen, even yung pagpalit ng pintuan. Tingnan mo yung pintuan. Kaya meron siyang screen kasi ayoko nang baka may papasok na peste or something, di ba? So, ito naman yung mga panlinis dito sa loob ng bahay and some garden tool like this rake para sa mga bato sa likod. And then, ito yung ginagamit kong pang mop ng sahig with the basahan.
And these are the dirty basahan, nalalabhan, walis tambo, and all, solely for loob ng bahay yan. So, ayan siya. And then, pag gagawin siya, eventually, tatanggalin naman lahat yan and ilalagay doon sa second room. So, now I'd like to make a coffee. Grabe na yung tinaba ko. Ang taba-taba ko na, day. Grabe. It's too much. It's too much fatness for my body. Hindi magkakasya yung mga uniform ko sa restaurant. Grabe, kain ng kain, kain ng kain. Pero, alis na ako sa Monday. Today is Thursday. So, sa Monday, mga ilang tulog na lang. Nasa Switzerland na ako. And this is the last na mag-stay na ako dito sa Papa's house. And so far, happy naman ako. Enjoy ako. Now, I have the feeling na parang nadi-divide na yung emotions ko sa both houses. Dati kasi parang binibisita ko lang itong bahay. Pero now, natutulog na ako ng 3 nights. So, yung first na pagdating ko dito, di ba, 3 nights ako natulog. And now, 3 nights na naman akong natulog. So, can you imagine, pag naayos na talaga to at na-secure na siya, mag-stay na ako dito ng matagal and baka mawalan na ako ng amor doon sa Cavite house. Pero, I hope not. So, ito yung aking percolator here. It's for the mainit na tubig. And magmamainit na tubig ako. And coffee. That's all. And then feeling ko gusto kong lumabas ng very light. Hindi ko lang alam. I don't know. You know me. So ito naman yung iniinom kong mga kape dito sa Pilipinas. It's 3-in-1 coffee. So meron siyang creamer, may coffee, and may sugar. In fairness, ganito din naman yung coffee na iniinom ko sa Switzerland is the powdered Nescafe Classic. So, dito, coffee ko, kung ano yung tinitake ng mga normal na tao, no? Pareho lang naman. So, sabi ng contractor, pumunta siya dito kahapon and sinukat niya tong kitchen kasi nga, ito na yung gagawin when I get back to Switzerland. Ito na yung second project. Yung first project, yung ceiling, tapos ito nung kitchen na ang second project. So, sinukat niya to and in-explain ko yung mga needs ko sa kitchen. So, bibigyan niya ako ng sketch for the design or for the layout ng mga appliances. And titinan ko, aprubahan, and of course, papalitan din yung bintana and yung pituan with the matching metal grills na parang sa Cavite. So, para secure na yung bahay. So, ito kasi yung area sa kitchen na yung pintuan, hindi talaga siya secured. At kailangan ng palitan talaga itong mga bintana and this door. Itong dalawa muna with the matching metal grills. So, kumulo na siya. And so today is going to be a slight busy day kasi gusto kong maglinis ng bahay at mag-aayos-ayos ako and magbumuni-muni ako until mga hapon. Siguro hindi na ako lalabas. I don't know. Gusto ko lumabas para maglakad-lakad sana and mga musta ng mga kapitbahay. But we will see. Magkakape muna ako and then malaman natin. So, ayan. Nandito ako sa aking coffee table.
Ito yung binili namin kahapon na coffee table. It's better than the other coffee table na ginagamit ko yung ganyan lang kalaki. And then these chairs naman, binili ko yan 2 years ago sa palengke din. Dun sa binibili kong isang parang palengke type furniture shop. Pero maganda naman siya, tingnan mo. Diba? Yung isa, dati, ginawa kong parang side table sa kama. And what I don't have is an ashtray. So, meron akong dustpan. Yan ang ginagamit kong ashtray. So, ayan siya. It's beautiful. Look at that. Full of flowers. No? Even dun sa arch ng gate, meron ng mga flowers. And yung mga bougainvillea. And then, look at this gabi. Ang ganda-ganda niya. It's the elephant ear. Diba? Kung tawagin nila. So, I need to cut those very nicely. And ito yung aking pathway here. Maraming basura dahil. Ayan mo. May mga basura dyan. And may kalamansi. That's the kalamansi. And this is the malunggay. I think I have to cut this. And then I will just ask Ameng para magtanim na lang siya ng bago. And ito yung mga gagawin ko for today's video. So, ito, I don't know what kind of fruit is this. Siguro atis ito or something. I don't know eh. Pero, I'll just let it here. Tapos yun, tatanggalin ko rin siya. And that is the puno ng bayabas. So, that's the puno ng bayabas. Yan. And then, puno ng kalamansi. And then here, ito, tatanggalin ko to. Definitely. Hindi ko alam kung ano to. Guys, I think this is calamansi. So, siguro, ititrim ko lang siya ng hanggang dito para mag-ano siya, mag-flourish siya. I think this is also calamansi. I don't know. Or, I need to cut this kasi sasabit siya sa ceiling. Ayan o, dyan sumasabit na siya. So, kailangan tanggalin ko talaga siya. Yan. So, maraming mga bagay na dapat gawin dito for today's video. But I will try my best na maayos siya. And then, this one is a nice plant. Tanim pa to ni Papa. Isa na lang yung natitira. Dahil and this one is also beautiful. Look at that. Look at the flowers. And they are blooming. Ha? Maganda yung kamay ni Ameng for the plants. And these all plants, I will move it to the pot. Tapos meron akong bougainvillea here na dilaw. Bagsek! Good morning! So, ito yung normal life dito sa Pilipinas, dito sa Bulacan. And nakakatuwa dahil buhay na buhay dito. Malayong malayo yung neighborhood ng Cavite House dito sa Papa's house, dito sa Bulacan. Because maraming nag-abandon ng houses nila. Naman, bahay to ng kalaro ko nung bata. Actually, yung pangalan niya is B. Kung ano yung pangalan ko sa YouTube, wala namang kinalaman dito sa pangalan ng friend ko sa neighborhood namin. So, naalala ko, mga ganitong oras din nung bata ako, lalabas ako dito. And iintayin ko na si B diyan sa tapat ng bahay. Oo nga. Kamusta ka na, Bagsek? Kamusta ka, Bagsek? Siya si Bagsek. Si Bagsek na tumutulong
tulong sa akin, lalo na kapag naglilinis ako at meron akong mga unnecessary basura. So, yun. Siya yung nagdi-dispose. Siya yung nakatira dun sa kabilang bahay. So, anyway, sinisilip ko dito si B noon para maglaro. And bata kami noon, siguro mga 6 years old. And sobrang spoiled siya sa mga magulang niya, sa lola niya. As in, nakapulbos talaga siya. Alam mo yun, yung fresh siya palagi na bata. Mataba siya, tapos meron siyang hair lip dito. Palagi siya nakapulbos. Tapos palagi may towel sa likod. Yung ganong klaseng pag-aalaga sa bata. Pero ako, that time, mag-isa lang ako dito kasi pumasok na nun si Papa sa office. So, ganun ang sitwasyon. Iiwan niya ako dito and then mag-isa ako, papasok siya sa office. And then itong neighbor naman namin, ngayon nagre-rent na lang yung nakatira dito. Pero dati, ito yung one of the most beautiful houses dito sa subdivision. Kasi as you can see, nakita mo yung pintuan niya, may arch, tapos maganda yung mga wood curvings. Kasi yung business nila noon is furniture wood curvings. Maganda yung business nila noon. Si Musngi ang pangalan nila. And marami akong memories dito kasi meron din silang tindahan. So, yung garahe na yon was a sari-sari store before. And dyan ako iniiwan ni Papa. Bibili niya yung palabunutan and then ititrik niya ako na magbunot-bunot. Tapos mananalo ng laruan. So, binili niya na pala yun. Tapos iniwan niya ako. Kapitbahay naman namin dito, nagre-rent na lang din sila ng house. And dati, naalala ko, nung nakatira ako dito sa bahay, nakikita ko yung may-ari. Yung may-ari niyan dati, umuwi siya parang yearly, tapos galing sa States. Tapos ano na siya, siguro mga 50-year-old woman na uuwi ng bansang Pilipinas, tapos pupunta dyan sa bahay, tapos palagi siya naglilinis, nagfe-freshen up siya. So nakikita ko siya pag nagbubukas siya ng bintana. And amazing kasi kung ano yung ginagawa niya before, ayun na yung ginagawa ko ngayon. Ako naman yung umuwi dito sa bahay para bisitahin. But unfortunately, wala na akong balita dito. And yun nga, umuupa na lang din yan. And ito din. So, hindi ko alam kung umuupa sila. Itong subdivision na to is from GSIS kasi halos lahat ng homeowners dito, government employee. And as you know, si Mama, she used to work sa Central Bank of the Philippines and si Papa naman sa Government of Justice. So, mga government employees sila na nakabili ng mga bahay dito. Mga government employees sila. But unfortunately, sobrang layo nung lugar. Kumbaga parang maliblib siya na lugar. And kasabay nitong subdivision na to, this was like 1970s nga, early 1970s. Kasabay nito, I know, kinuwento ng mama ko na pinapipili siya nun kung saan niya gusto, kung dito sa Bulacan or sa South, Parañaque. So, wala naman kami family sa South. So, syempre, ang pinili ng mama ko dito sa North, dito sa Bulacan. Kaya, nandito kami ngayon. Napakadalang ng mga bahay dito na well-maintained. Kasi nga, siguro, alam mo yun, mahirap ang buhay, yung mga makikita nyong renovated houses dito, siguro nabili na nila yon second hand. So, nung pagkabili nila, pinarenovate na nila yung bahay. Pero, normally,
ganito yung talagang style ng bahay. Dalawa daw yung style ng bahay dito. Isa is the Sampaguita model and yung isa is the Gumamela model. So kapag yung door nasa harap ng gate, that is Gumamela model. And kapag yung front door nasa gilid ng house, and that is the Sampaguita model. So yung bahay namin is Gumamela model. Bibili lang ako ng something sa tindahan. Ayan si Susan. Tatanggap siya ng labada. And that's her house. Bahay nila Bagsik. Look at the owner. Ang ganda. Pupunta. Mag-hi lang ako kay Ate Lydia. So, naglalakad ako, and kung makikita mo yung poste na yan, yan yung poste na bumangga ako noon. Nung nag-aaral ako magbisikleta, bumangga ako. So, very memorable sa akin. Yung poste na yan, yan ako natutong magbike. So, punta tayo kay Ate Lydia. Ayan yung kay Ate Lydia na bahay. So, nandito ako sa tindahan ni Ate Lydia, the pretty, and then yung kanyang kapatid na aking kaibigan, friendliness na si Edang. Ayan. Naglalaba ang lola mo. Ayan, tapos bumili ako ng bigas. Bumili ako ng bigas and dilata. Ayan. So, nagmamarites kami. So, naglalaba ako ng mga basahan. So, lalaban ko lang siya. Dinabad ko na to ng very, very light. And I don't have a washing machine. Kaya hand wash lang. Basahan lang naman to. So, these are the basahan. Alright, so nalaban ko na and nabanlawan ko na to. So, isasampay ko na lang siya. Gumawa ako ng sampayan, and that's the sampayan na ginawa ko dito sa likod ng bahay. So, merong taho. Medyo masaya sa bahay kasi tinutulungan ako ni Bagsik. Ayan, nagre-rake ako ng mga bato. Ayan. Tapos tinutulungan ako ni Bagsik na Hello, kuya! Taho! Gusto mong taho, ma'am? Susan, taho? Gusto mo? Lumusog ang katawan. Ayan o, 1, 2. Parang lumusog. Sabi nga, pamisa-misa may protein sa katawan. Ayan, 1, 2, 3. Hingi sa mga patola. 4. 5 po. May hilig sa gulay yun eh. 5 taho, no? Okay, friend. Hindi na ako makaano. Buti siyempre kahapon eh. Napamaskuhan ako niyan eh. Eh. Nagreklamo ka. Saan ako? Dito sa barangay. Sa barangay ka magreklamo nun. Ayan, si Bagsik. Si Bagsik yung Yun ang nakayanan eh. pag nililinis ko tong bahay, palagi niya ako tinutulungan sa pag-dispose ng mga basura, ng mga bato, yung mga mabibigat na bagay. Naman yung aking kapitbahay. Ayun, nandun siya nakatira. And that is my taho. Yan, ito. Si tao yan ang tao. Thank you. Salamat, friend. Okay. Unang sabihin, anak, madali mo magawa ang problema. Magawa ka lumabas, di ba? Basta importante, sabi nga, ang mga anak masaya. Yun. Ay, bye-bye. Thank you, friend. Thank you. Thank you sa kahon.